Dito, bahay toro, dito. Ngayong nalalapit na ang araw ni Bonifacio, hindi na ako lumayo para sa kwento ng kasaysayan. Sa lugar namin dito sa Bahay Toro, boundary na ako sa dami ng makasaysayang kwento. Mula pagkabata, ang tanong namin, bakit Bahay Toro ang pangalan ng aming barangay? Kasi nga maraming bahay, tapos nung panahon, yung eto, maraming toro. Bakahan yan. Oo. Kaya maraming mga toro nung araw. Hindi ko alam yun. Pero ang higit na tanong namin ngayon, sinong may toyo ang naglagay ng gulong sa ulo ng aming lumang marker na toro? Ang bukirin at mapunong Bahay Toro ang paboritong R&R ng mga baka at kalabaw noon. Pero dito rin daw ang paboritong spot ng mga katipunero para bakbakan ng mga Kastila. Mabuhay ang iyong magsigan! Sa di kalayuan, nandoon ang Pugad Lawin. Marami daw lawin dito noon, bukod sa lookout point ng mga matatapang na katipunerong binansagang lawin. Sila yung mga lawin na matatalim yung mata. Parang kumbaga sa mahirap silang mahuli. Sa Pugad Lawin din nagkalat noon ang mga papel galing sa sedulang pinunit ng mga katipunero. Ang pamilya ni Kagawad Tony, ang isa sa mga sinaunang residente ng Bahay Toro. Sinamahan niya ako sa shrine, nagpapaalala sa nangyari noong August 23, 1896. Ngayon ko lang nakaharap ang mga katipunero at si Supremo. Ang ilan sa mga mandirigmang inaalala sa Bantayog, lasug-lasug na. Naalala ko rito, baka nataga ito ng panahon ng Kastila dahil sa dapat dalawa kamay naputol. Ang dating 29 na estatwang bakal, 28 na lang. Chinap-chap na ang estatwa ng asong kasama sa Bantayog, hindi para i-adobo, kundi para pagkakitaan por kilo. Pati ang mga hawak na sedula ng mga katipunero hindi nakaligtas sa mga dorobo, kaya ang itsura ng mga bayani naging mukhang mga pantomime artist. Ganito na nga ba kahirap kumuha ng sedula ngayon? Isa sa mga urban legend na kinalakihan ng halos lahat ng bata dito ay ang kwento ng mahiwagang puting kalabaw na lumalabas tuwing bilog ang buwan. Ito raw yung tagabantay na nakatagong yaman dito sa Barangay Bahay Toro. Malapit sa Pugadlawin ang Ngayoy Dario River. Nung araw, ang tawag nila dito ay paligo ang kabayo. Dito daw tumatawid noon yung mga katipunero. Talagang malinis daw dati, tapos dito daw mga naglalaba yung mga tao noon. Kung dati inuman at paliguan daw ng mga katipunero ang ilog, mga basura, gurami at janitor fish na lang ang loyal ngayon. Nakakita kami ng dalawang mama sa ilog. Akala namin ginagaya ang mga tumatawid na katipunero noon. Pero hindi pala kasaysayan ang hinahanap nila, kundi pangangalakal ng mga pira-pirasong bakal. Isa sa mga residenteng may ituturing na legend sa Bahay Toro ay si Lola Sita. 76 years old at obviously hindi niya inabutan ang kasaysayan ng lugar. Gaya ng marami, dead man na lang siya. Mukhang sinasabi mo yan, panahon pa ng hapon. Hindi po, panahon po nila Bonifacio. Ay, Bonifacio. Oho. Ay, wala pa ako noon. Wala pa ako sa drawing. Sa pag-iikot ko sa barangay namin, dalawa lang ang naisip ko. May malalim na parte ang lugar ko sa kasaysayan. Pero marami sa taga-amin, mukhang tinubuan na ng agyo ang pagpapahalaga sa kwento ng nakaraan. Siguro tinagayan Pag makikita mo ang mga tinagpas na kamay, mga ninakaw na sedula, sinalaulang ilog, may isip mo, ano kaya ang magiging kasaysayan ng henerasyong ito? Gaya ng Bahay Toro, malamang puro baka ang sagot. Faye Tobias po, dokumentado.